Ang buhay ni Eddie ay hindi kailanman maituturing na madali. Sa edad na 70, marami na siyang pinagdaanan. Gayunpaman, kung may nagsabi kay Eddie noong kabataan niya na sa loob ng ilang dekada ay mawawala sa kanya ang lahat, tatawanan niya lang sila at ituturing na baliw. Sa kasamaang palad, iyon mismo ang nangyari. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakakalipas nang magkasakit ng malubha ang kanyang asawa. Sa pagsusuring isinagawa, natuklasan ang mga nakakabahalang senyales ng tumor. Sa kasamaang palad, napag-alamang nasa napaka-advanced na stage na ang cancer. Sa panahong iyon, may isa ng anak na nasa hustong gulang sina Eddie at Mildred na kamakailan lang ikinasal. Siyempre, handang gawin ni Eddie ang lahat upang mailigtas ang kanyang minamahal. Umaasa na matutulungan siya, ginawa ng lalaki ang lahat ng paraan. Nangutang siya ng sunod-sunod upang mabayaran ang napakamahal na paggamot. Sa isang punto, sa sobrang desperasyon, isinanla niya ang kanilang bahay at ibinenta ang kanyang lumang sasakyan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi pa rin nailigtas si Mildred. Pumanaw siya 3 araw bago ang kanyang ika-60 kaarawan. Hindi na kailangang sabihin pa, ito ay isang matinding dagok para sa kawawang matanda. Bukod sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa, nawalan din siya ng tirahan. Samantala, pagkatapos ng libing ng kanyang ina, inalok ni Mark ang kanyang ama na tumira sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng tila pagiging mabuting loob ni Mark, naramdaman ng matanda na ang alok ng kanyang anak ay hindi mula sa puso. Bagkus, ito ay sapilitan at hindi taos-puso. Sa kasamang palad, sa hindi malinaw na dahilan para kay Eddie, hindi nagustuhan ng kanyang manugang na si Daisy ang kanyang presensya. Mula pa sa unang minuto ng pananatili niya sa kanilang bahay. Kasabay nito, palaging nagrereklamo si Daisy sa kanyang asawang si Mark na matagal nang nalulong sa alak. Sinubukan ni Eddie na kausapin ang kanyang anak at paulit-ulit na sinasabi na walang mabuting idudulot ang alak. Subalit sinagot siya ni Mark. Matanda na ako pa. Kaya ko nang gumawa ng sarili kong desisyon at harapin ang sarili kong mga problema. Napikon si Mark at nairita sa kanyang ama dahil sa paulit-ulit na pangaral nito. Sa kasamaang palad, tama si Eddie. Naging mapaminsala talaga ang epekto ng alak sa buhay ng kanyang anak. Makalipas ang wala pang 1 buwan mula sa kanilang di malilimutang pag-uusap, matapos uminom ng isa pang bote ng alak, nagpasya si Mark na pumunta sa tindahan upang bumili pa. Dahil lasing na lasing, sinubukan niyang tumawid sa maling bahagi ng kalsada. Sa kasawiang palad, nasagasaan siya ng isang mabilis na sasakyan na minamaneho ng isang babae. Ginawa ni Samantha ang lahat ng makakaya niya. Desperado siyang nagbusina at sinubukang magpreno. Ngunit masyado siyang mabilis magmaneho, kaya't wala ng kahit kaunting tsansa si Mark na mabuhay. Pagdating ng mga parademiko, agad nilang natukoy na namatay na si Mark sa mismong lugar ng aksidente. Hindi man lang niya nagawang maramdaman ang anumang sakit. Ayon sa batas na umiiral para sa mga aksidente sa sasakyan na kinasangkutan ng isang pedestrian at nagre-resulta ng kanilang pagkasawi, sinimulan ang isang kasong kriminal laban kay Samantha. Gayunpaman, maaaring ang mga magulang ng dalaga ay mga makapangyarihang tao o talagang napagpasyahan ng investigasyon na si Mark ang may kasalanan sa nangyari. Sa huli, nakaligtas si Samantha sa mas mabigat na parusa. Pinagmulta lamang siya ng malaki at binawi ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa loob ng 1 taon. Ngunit maliit na konsolasyon lamang ito para kay Eddie na nawala ng 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa loob lamang ng napakaikling panahon. Bukod pa rito, alam ng matanda na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak, hindi siya tatagal ng 2 linggo sa bahay ng kanyang manugang na labis ang pagkamuhi sa kanya. Sa kasamaang palad, tama ang kutob ni Eddie. Pinalaya siya ni Daisy 3 araw matapos ang libing ni Mark. Malinaw na hindi sila magkasundong tumira sa iisang bubong. Dahil dito, kinuha ni Eddie ang isang maliit na bag. Isinili dito ang kanyang pinakamahalagang gamit at matapos ang isang malamig na pamamaalam kay Daisy, iniwan niya ang bahay nito ng tuluyan. Nakakalungkot man, hindi ikinagulat ng matanda na hindi man lang sinubukan ng kanyang manugang na pigilan siya. Ngayon, talagang titira na ako sa lansangan na parang isang pulubi. Bulong ni Eddie habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang totoo, hindi basta palakad-lakad lang ang matanda sa lungsod. May partikular siyang destinasyon, isang lugar na matagal na niyang napansin. Isang abandonadong mobile house malapit sa plaza ng lungsod.
Siyempre, inaasahan na niyang marumi at magulo ang lugar, ngunit wala na siyang masyadong pagpipilian. Ang mga gulong ay matagal ng flat at halos nakabaon na sa lupa, abot hanggang sa mismong ehe. Nang lumapit si Eddie, nagulat siya nang mapansin ang bahagyang liwanag mula sa loob ng sirang sasakyan. May nakatira na kaya dito? Tanong niya sa sarili na may halong lungkot. Umaasa ang matanda na makakahanap siya ng matutuluyan bago dumilim. Ngunit sa pag-akalang hindi na posible dahil mukhang okupado na ito, nawalan siya ng pag-asa. Malungkot siyang napabuntong hininga at nagpa siya nang umalis. Bigla, bumukas ang pinto ng trailer at lumitaw ang isang payat na lalaki, mga 15 taong gulang, na may matalino at mabait na mukha, halos parang isang binatilyo. Magandang gabi ho, may kailangan po ba kayo? Gusto niyo po bang pumasok? Nakangiting alok ng lalaki. Pasalamat si Eddie sa Diyos na dumidilim na sa labas, kaya't hindi napansin ng binata kung gaano namumula ang kanyang mukha sa hiya. Ngunit alam din niya na wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya sa kabila ng kanyang pag-aalangan, tinanggap niya ang paanyaya at maingat na pumasok sa loob ng trailer. Sa kanyang gulat, napansin ni Eddie na ang loob ng mobile home ay mas malaki kaysa sa inaakala niya mula sa labas. Mayroon itong ilang maliliit na silid, isang kusina at kahit isang improvised na banyo. Ipinakilala ng binata ang kanyang sarili. Ako po si Chris. Sabi nito, ipinaliwanag na siya ang tunay na may-ari ng trailer. Nang sa wakas ay pumayag si Eddie na tanggapin ang alok ni Chris ng isang tasa ng kape. Ikinuwento ng binata ang kanyang malungkot na kwento. Si Chris ay isinilang na walang tahanan at napunta sa isang ampunan noong bata pa siya. Gayunpaman, tumakas siya mula roon dahil nais niyang maramdaman ang kalayaan. Ang huling beses na iniwan niya ang ampunan ay 7 taon na ang nakakalipas at mula noon ay namuhay siya sa lansangan. Sa kagalakan ni Eddie, hindi namamalimo si Chris at hindi rin siya nagnanakaw ng pagkain mula sa mga tindahan. Sa halip, nangongolekta siya ng karton at mga bote upang dalhin sa mga junk shops kapalit ng pera. Bukod pa rito, nagtatrabaho si Chris bilang kargador sa isang bodega ng tindahan ng hardware. Bagamat hindi kalakihan ang kinikita niya sa trabahong ito, sapat na ito upang laging magkaroon ng pambili ng pagkain. Sa edad na 25 at wala kang tahanan, ang kakayahang kumita ng ganitong halaga ay maituturing na mabuti. Sabi niya na may ngiti. Matapos ikwento ng binata ang kanyang buhay, walang nagawa si Eddie, kundi aminin sa sarili ang katotohanan na siya mismo ay isa ng taong walang tirahan. Bilang tugon, ngumiti si Chris at nag-alok. Bakit hindi na lang ho tayo magsama? Maraming espasyo dito para sa ating dalawa at mas madali ang buhay sa lansangan kung may katuwang. Nagkunwaring nag-isip-isip ang matanda, ngunit sa totoo lang, malugod niyang tinatanggap ang alok ng binata. Kailangan niya ng kahit kaunting tahanan kung saan maaari siyang manirahan sa nalalabi niyang mga araw. Kaya't nagkasundo sina Eddie at Chris na hatiin ang mga gawain. Salit-salitan silang magluluto ng hapunan, magtatapo ng basura at maglilinis ng trailer. Samantala, madalas mapagtanto ni Eddie ang sarili niyang iniisip na talagang gusto niya ang binatang ito. Si Chris ay matalino at mahilig makipag-usap tungkol sa halos anumang paksa sa mundo. Bagay na labis ikinatuwa ng matanda. Upang hindi maging pabigat sa binata, naghanap ng trabaho si Eddie at natanggap bilang janitor sa lokal na parke malapit sa ilog. Siyempre, hindi kalakihan ang kita niya sa trabahong ito, ngunit mas mabuti na rin ito kaysa wala. Isang araw, matapos magtrabaho, nagpa siya si Eddie na maglakad-lakad sa tabi ng ilog upang ma-enjoy ang malamig na gabi. Bigla niyang narinig ang mahinang buntong hininga mula sa di kalayuan, na sinundan kaagad ng isang tunog ng pagbasag ng tubig. Napagtanto niyang may nangyaring hindi maganda, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa ilog. Doon, nakita niya ang mga alon na mabilis na kumakalat sa ibabaw ng tubig. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumalon sa tubig upang tumulong. Buong pag-asang sumisid si Eddie sa ilalim ng tubig. Sinikap niyang hanapin ang taong ayon sa lahat ng palatandaan, tumalon sa tulay upang magpakamatay. Sa kabutihang palad, ilang segundo lamang matapos niyang tumalon sa tubig, nagawa niyang mahawakan ang kamay ng isang tao at hilahin ito papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, tinipon ni Eddie ang lahat ng kanyang lakas at mabilis na lumangoy papunta sa pampang. Pagdating nila sa lupa, doon lamang niya napansin na isang dalagang babae ang kanyang nailigtas. Sa halip na magpasalamat,
Mariing kinundina ng dalaga si Eddie sa paghadlang sa kanyang plano. Bakit? Sabihin mo sa akin, bakit mo ako kailangang iligtas? Bakit hindi mo na lang ako hinayaan na gawin ang gusto ko? Ayoko nang mabuhay. Naririnig mo ba ako? Sigaw ng dalaga habang tumutulo ang luha at halos maghisterya. Habang patuloy ang iyak ng babae, napansin ni Eddie na pamilyar ang tinig ng dalagang kanyang iniligtas. Ngunit hindi niya agad mawari kung saan niya ito narinig. Nang sa wakas ay kumalma ng bahagya ang babae, nagawa niyang tingnan ng mabuti ang mukha nito. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para kay Eddie. Diyos ko, ikaw si Samantha. Pumasok sa kanyang isipan ang parehong babaeng nagdulot ng aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Ngayon, napagtanto ng matanda na malamang nakilala rin siya ng babae. Ngayon, alam mo na kung sinong iniligtas mo. Mahinang bulong ni Samantha habang patuloy na umiiyak. Malungkot na bumuntong hininga si Eddie at ipinatong ang kamay sa balikat ng dalaga. Huwag kang umiyak. Naririnig mo ba ako? Walang maitutulong ang luha. Alam mo naman yan. Halika, uminom tayo ng kape sa bangko malapit sa bahay ko. Sa daan, pwede mong ikwento sa akin ang mga problema mo. Alok niya na may mahinang tinig, sabay tapik sa balikat ng babae. Sa labis na gulat ni Eddie, pumayag si Samantha at tahimik na sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila, ikinuwento ng babae ang mga pinagdaanan niya. Matapos ang malagim na aksidente sa sasakyan, nahulog si Samantha sa matinding depresyon na halos imposibleng malampasan. At bilang dagdag sa kanyang dinadala, 1 buwan ang nakakalipas nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa leukemia. Ngunit, hindi lamang iyon ang mga dahilan kung bakit ganoon kabigat ang kanyang nararamdaman na nag-udyok sa kanya upang wakasan ang sariling buhay. Matapos pumanaw ang kanyang ama, mabilis na sinubukan ng mga kakompetensya nito na agawin ang negosyo ng kanilang pamilya, na siyang tanging iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Dahil dito, ang mayamang tagapagmana na pilit pa rin nilalabanan ang trauma mula sa aksidente, ay napilitang magtago mula sa mga makapangyarihang negosyanteng gustong agawin ang kanyang negosyo. Mukhang hindi rin naging madali ang buhay mo, iha. Sabi ni Eddie matapos marinig ang kwento ng dalaga. Gayunpaman, nag-aalala siya kung paano tatanggapin ni Chris ang bagong bisita sa kanilang tahanan. Sa kabutihang palad, hindi lang malugod na tinanggap ng binata si Samantha, kundi ibinigay pa niya ang pinakamalaking kwarto sa trailer. Siyempre, naunawaan ni Eddie na hindi magtatagal si Samantha sa kanilang tahanan, kaya binigyan niya ito ng ganap na kalayaan sa anumang nais nitong gawin. Sa isang mahiwagang paraan ng tadhana, 3 ganap na magkaibang tao, bawat isa'y may sariling malungkot na kwento, ang napagsama-sama upang manirahan sa iisang trailer. Sa labis na pagkagulat ni Eddie, napansin niyang mahusay si Samantha sa mga gawaing bahay. Sa unang araw pa lamang niya sa trailer, inako na niyang responsibilidad sa kusina. Nagluluto siya ng mga masasarap na pagkain, gamit lamang ang pinakasimpleng mga sangkap. Ngayon, tuwing uuwi sina Chris at Eddie mula sa trabaho, palaging may naghihintay na mabangong hapunan at malinis na tahanan para sa kanila. Lumipas ang 1 buwan, matapos makawala sa marangyang buhay na nakasanayan mula pagkabata. Tila unti-unting nagbalik sa kanyang tamang wisyo si Samantha. Unti-unti siyang nagiging masayahin at ang kanyang natural na kagandahan ay muling lumutang. Dahilan upang mapalingon ang maraming kalalakihan. Dahil magkakasama sa trailer, hindi nakaligtas kay Chris ang malaking pagbabago kay Samantha. Mula sa kanyang pag-iisip hanggang sa kanyang pisikal na anyo. Minsan, nahuhuli ni Eddie ang dalawa na magkasamang naglalakad tuwing gabi. Malalim na nag-uusap na parang walang katapusan ang kanilang kwento. Hindi ako nagkakamali sa hinala ko. Mukhang nagkakagustuhan na ang dalawang yan. Bulong ni Eddie sa sarili habang nakangiti. Labis siyang natuwa sa ideyang natagpuan ng dalawa ang isa't isa at tila masaya sa kanilang pagsasama. Alam ng matanda, batay sa sariling karanasan, na walang makakapigil sa tunay na pag-ibig. Ngunit isang umaga, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Nang makita ng matanda ang ilang tao na nakasuot ng mga mamahaling suit na nakatayo sa harap ng kanilang tahanan, napag-alaman niyang ang mga ito pala ay bahagi ng security service ng yumaong negosyante na si Charles, ang ama ni Samantha. Ang dahilan ng pagdating ng mga bodyguards ay upang ipaalam kay Samantha na nalutas na ng mga abogado ang lahat ng kanyang problema sa mga competitor ng negosyo ng kanyang yumaong ama. Isang bagay lang ang ibig sabihin nito para kay Samantha.
Maaari na siyang bumalik ng ligtas sa kanyang tahanan at kunin ang pamamahala sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit laking gulat ng mga ito nang tahasang tumanggi ang dalaga na umalis ng mag-isa. Sa panahon ng pananatili ko dito, ang mga taong to ang naging pamilya ko, kaya hindi ko sila iiwan. Matatag na pahayag ng bagong negosyante. Siyempre, wala nang nagawa ang mga bodyguards kundi sundin ang utos ni Samantha. Hindi na rin pinansin ng dalaga ang anumang pagtutol mula kina Chris at Eddie na parehong nagulat sa biglaang pagbabago ng kanilang kapalaran. Sa loob lamang ng isang oras, ang tatlong dating magkakasama sa trailer ay nasa marangyang mansyon ng pamilya ni Samantha. Mula sa araw na yon, hindi na muling naramdaman ni Chris at Eddie ang lungkot ng pagiging palaboy sa lansangan. Sa halip, natagpuan nila ang isang bagong simula, isang tahanan kung saan sila itinanggap bilang bahagi ng pamilya. Natural lamang na matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Chris at Samantha ng magkasama, tila malinaw na hindi magtatagal at magpapakasal na rin ang dalawa. Habang pinagmamasdan ang dalawang magkasintahan, napangiti ng matamis si Eddie at naalala ang mga panahong siya mismo'y nakaranas ng ganitong pakiramdam. Sa kabila nito, sigurado ang matanda na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa wakas ay mayroon na siyang pamilya. Isang pamilya na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagkalinga sa isa't isa. Alam niya sa puso niya na sa oras ng kahirapan o pagsubok, ang pamilyang ito ay palaging naririyan upang suportahan siya. Isang kaloob na higit pa sa anumang material na kayamanan.